Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng balita, opinion, kwento at kuro-kuro dito sa YouTube channel na ito. At ang balita natin ngayon ay tungkol dito sa pagpapasa ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At ito po ay nangyari kaninang hapon at tinalakay sa House of Representatives at naipasa po yung kaso sa boto ng 215 na congressmen against 101 na congressmen na hindi sumang-ayon at nagpirma doon sa resolusyon para isampa yung kaso na impeachment kay Vice President Duterte. So kanina, i-transmit kaagad yung bulto-bultong papeles na nandun po yung kaso ng impeachment para kay Vice President Sara Duterte papunta po sa Senado. So ganun po yung nangyari kanina dahil huling araw na po ng sesyon ng Congress ngayong araw na ito, February 5. At magkikita uli sila pagkatapos ng eleksyon sa middle of June. So, 4 na buwan ang mangyayari dyan na walang mangyayari doon sa kaso dahil pagkatanggap sa Senado, ang initial na statement ng Senado ay hindi nila matatakel o hindi nila pa mababasa o gagawin yung rules and regulations para sa susunod na impeachment case na gagawin sa Senado. Kasi ang proseso kasi dyan, kinakailangan pong i-endorse ng House of Representatives yung kaso with 2/3 votes. Eh nalampasan po yung 105 na votes which comprises yung 2/3 vote. So, ang nangyari, naging 215. At ito po ay naipasa at meron tayong 101 na hindi pumirma. So ngayon, lumalabas na sa Facebook, sa social media, yung listahan ng mga pumirma dito sa kaso na ito. So, matagal pa naman yan. 4 na buwan pa mangyayari. At meron pa tayong mid-year election sa May 2025. Hindi natin alam kung itong mga nagbumoto mananalo. Pero that is beside the point dahil yung kaso na nandun na sa Senado. Whether manalo sila o hindi, titignan natin kung ano mangyayari sa environment at sa mga estado ng susunod na kongreso. Pero sa Senado, ang importante doon is meron mga supporters ni Vice President Sara Duterte. At kung bubutas sila na against doon sa impeachment, hindi po mananalo yung mga congressmen na nag-file ng kaso for impeachment. So ang dami pong mga kaso, mga itemized na rason kung bakit i-impeach si Vice President Sara. Pero ito po ay di-discuss natin sa susunod na ating video content kasi tingnan natin, himay-himayin natin kung ano yung mga dahilan kung bakit naisipan nila at nagdesisyon na mag-file ng impeachment case kay Vice President. Kung naalala nyo, kasama na rito yung mga confidential funds, kasama rin dito yung pagbibigay ng takot na papatayin ng ating presidente, si First Lady at saka si Speaker Romualdez. So, kasama ng mga ito, pati na rin yung marami siyang mga statements. At ito ay isa-isang tinalakay ng House of Representatives.
Pero sa susunod na ating YouTube content, himay-himayin natin dito at i-discuss ko dito. At sa ngayon, uh, mabuti na lang alam nyo, mabuti at alam natin na yung kaso ay na-file na sa Senado. Pero yung Senado wala pa rin ginagawa dahil last day na po ng sesyon ng Senado at hindi man lang nila inasikaso o hindi man lang nila diniscuss kung anong mangyayari dito sa kaso na ito. So yun lang po. May 4 na buwan po ang darating. Meron pang marami pang mangyayari sa election, marami pang issues at concerns na mangyayari. Pero ito, ang daming mga opinions already. Marami ng opinions na lumalabas kasi alam naman natin na nagpahiwatig ang ating presidente na sabi niya itong impeachment case na ito ay isang istorbo lang sa paglulunsad ng ating development at progress dito sa ating economy at saka ginagawa natin para sa kabubuti ng ating mga kababayan. Alam nyo naman, mahal pa rin ang bigas, mahal pa rin ang mga bilihin, mahal ang elektrisidad, may problema sa internet, mahal po ang mga bills na binabayaran at tumataas po ang presyo ng kakainin at sa mga groceries. Kahapon nga lang sabi ng katulong ko 400 plus na raw yung pork chop per kilo. Akalain mo 200 plus lang yan. Pati kung ano-ano dyan na nabibili, pati vegetable. Pati yung ano pa yung mga vegetable na nagiging mahal ngayon. Mga gamit sa pinakbet, pati yung kamatis, nagiging mahal na. Kalahin mo yon. Dapat ito ang sinosolve ng ating bansa. Hindi yung puro politika na lang. Ako, ang opinion ko, ang importante po yung sikmura at pagkain ng tao. So, dapat doon tayo mag-concentrate dahil dapat mag-produce tayo ng mga kakainin natin para maganda po ang ating kalusugan, maganda po ang mental health natin, at siyempre, hindi tayo umasa sa mga imported goods kasi itong mga imported goods ay nasisira ng ating kabuhayan ng ating mga magsasaka. Pati yung mga mangingisda natin, nakalain mo, pati ba naman sibuyas, ini-import natin. Ang dami pong masasarap na sibuyas sa Bungabong, Nueva Ecija. Kasi dati ako na-assign dyan. Never miss po yung sibuyas dyan, ang mura-mura. Pati na rin yung mga vegetables natin na galing sa Pangasinan, dapat may enhance po, madadagdagan po mga ito. Pati na rin yung mga onions natin, yung local na lasuna ang tawag namin, at saka mga bawang sa Ilocos. Dapat po paramihin ito. Pati na rin yung production natin ng bigas. Paramihin natin para hindi tayo nagde-depend sa ating mga importation at sa mga bigas na galing sa Thailand, Vietnam at saka sa China. So, hindi ko po alam kung ano yung priority na ng gobyerno natin. Meron pa mga balita na nawawalan na raw po ang pondo ng PhilHealth. Ay nako. At nagbabago na naman ang administrator ng PhilHealth. Nagbabago rin yung mga iba-ibang mga leader natin ng mga importanteng opisina na dapat natin tutukan. At ito ay nagbibigay sa atin ng buwis para lumago ang ating economy. So, alam niyo, hindi ako boto dito sa mga itong political circus na tinatawag natin na nangyayari dito sa bansa natin kasi wala para nagiging watak-watak na naman tayo dito dahil lang sa politika. Alam niyo,
it's about time na united tayo at sana magtulungan tayo at sana itong mangyayari ngayon sa nalalapit na eleksyon ay bubuti ang ating pamamahala ng ating gobyerno. So yun lang po ang kwento ko ngayong gabi at marami pong salamat. Kung meron kayong comments, sulat lang ninyo sa baba para maganda ang talakayan natin dito sa ating YouTube channel na ito. Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Bye!